Akin na po pinagkakalob sa ating beloved order preacher, beloved brother Neil D. Guzman. Praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. God bless you, my beloved brother Ed. Amen. Hallelujah. Magandang umaga sa lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos. Lahat magsabing praise the Lord, my mahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Dumalangin tayo sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Sama-sama tayo, my mahal. Idalangin natin ang Word of God na kanyang ibinigay sa atin sa umagang ito, mga minamahal ko. Amen. Hallelujah. O dakilang Diyos, mapagpala namin ang masalangit, aming pinakamamahal na Panginoong Sus. Mahal na Panginoon, sa mga sandali nito, kami nagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos, sa napakabuti mo sa amin. Dakilang Diyos, hallelujah, mahal na Panginoon. Walang sapat na salita, o Diyos, amang banal, na maaaring bigkasin ang aming mga labi, o Diyos. Gano'ng kakabuti, gano'ng kakabait, mahal na Panginoon, sa amin, o Diyos. Sa pangalan at panalangin ng beloved Honorable Pastor Waldo Estrada Almeda, dakilang Diyos na rin balingkod. Sa ganang wala akong magagawa, mahal na Panginoon, o Diyos. Gamitin mo lamang ang instrumento sa inyong mga salita, amang banal, o Diyos. Huwag ang akin, mahal na Panginoon, o Diyos, ang kang masunod, kundi ikaw, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, dakilang Diyos, hallelujah. Impart unto them, Lord, a great faith and love for Thee. Lord, in the name of Jesus we pray. We bind the power of darkness, unbelief and doubt, cast out in the name of Jesus right now. Lahat magsabing, praise the Lord, minmahal. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Minmahal, pagpalain kayo natin, dakilang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, bago lahat, nais kong magpaabot muna ng pinakamataas pong pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamalapinuso sa umagang ito. At ako'y nagbibigay ng dobling paggalang pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Waldo Estrada Almeda. Ganun din ang kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. At patuloy po nating pag-alaala, hindi natin malimutan natin beloved Honorable Son Pastor Lina C. Almeda, may mahal, sa lahat ng kanyang mga turo't aral sa atin at maging sa lahat ng mga kasama ko sa dakong ito, mga minamahal, sa ating mga preachers, sa ating mga elders, sa ating mga choir members, musician, minamahal, sa lahat ng ating mga technician, sa lahat ng mga kapatiran natin, mga kapatid, maging ang mga datihan baguhan, magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal. Purihin naman ang Panginoon. Amen. Say praise the Lord. Gising pa po ba ang lahat? Amen. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. Buksan natin ating mga talata sa aklat po ng Deuteronomio, Kapitulo 30. Ang talata po ay 15 hanggang 16, mga minamahal. Bago tayo magsimula, mga kapatid, ay maaaring napansin niyo po ako, mga minamahal, ako po'y pabalik-balik sa aking bahay, sa aking quarter. Dahil, mga minamahal, ako po'y naatasang magdala ng mensahe ng dakilang Diyos sa dako po ng Cambodia, mga kapatid. At natapos po, mga minamahal, yung ating pong gawain doon ay alas 2 na po ng madaling araw. Dahil nagkaroon po ng diferensya, mga minamahal, yung webcast doon, mga kapatid. Ganun pa man, mga minamahal, salamat sa dakilang Diyos sapagkat pinagpala ng ating mahal na Panginoon at tapos sa kanyang habag at biyaya, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, tayo po ay magbukas ng ating mga Biblia sa Deuteronomio, Kapitulo 30, talatang 15 at 16. Ating mga elder, mga mahal, basahin natin talata. Ayon sa Deuteronomio 30, 15 hanggang 16. Tingnan mo na inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan at ang kamatayan at ang kasamaan. Na inuutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin ang Panginoon mong Diyos at lumakad ka sa kanyang mga daan at tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga kahatulan upang ikaw ay mabuhay at dumami at upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Amen. Purihin na dakilang Diyos, mga mahal, dakilang Diyos ang magpala sa kanyang salita, mga kapatid, sa umagang ito. Making wise choices. Making wise choices. Matalinong pagpili. Gawing may katalinuhan ang pagpili. Amen. Say praise the Lord, mga minamahal.
Purihin ang dakilang Diyos. Mga kapatid, ang mga talatang nabasa natin dito, mga minamahal, ngayon ay 15-16 ng chapter 30, mga minamahal, ay mga hamon. Ito po yung mga hamon ng dakilang Diyos para sa ating lahat, na piliin po natin, mga minamahal, na sumunod sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Nang sa ganon ay tuloy-tuloy po yung kanyang mga pangako pagpapala sa atin. Lahat magsabing amen? Ang dakilang Diyos, mga minamahal, ay hindi niya tayo tinawag para maging robot, para mga minamahal hawakan sa liig o sa ilong. Mga minamahal, hindi ganun ang dakilang Diyos natin, mga kapatid ko. Hindi tayo pupuwersahin ang dakilang Diyos na sumunod sa Kanya, mga minamahal. Ibinibigay sa atin ng dakilang Diyos yung desisyon. Kung ano yung pipiliin natin, buhay ba o kapahamakan? Buhay ba o kamatayan? Amen? Pagpapala ba o sumpa? Amen? At kung itutuloy po natin ang basa sa verse 17 hanggang 20, mga minamahal, tingnan natin, mga kapatid ko. May mga paalala ang dakilang Diyos, may mga babala siya. Kung hindi tayo susunod, ano mangyari? Mga mahal. Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 30, versikulo 17 hanggang 20. Ngunit, kung ang iyong puso ay lumiko at hindi mo didinggin, kundi maliligaw ka at sasamba ka sa ibang mga Diyos at maglilingkod ka sa kanila, ay aking pinatunayan sa inyo sa araw na ito na kayo'y tunay na malilipol. Right. Hindi ninyo palalaunin ang inyong mga araw sa ibabaw ng lupain na inyong pinagtawid ng Jordan upang pumasok na ariin. Aking tinatawag ang langit ng lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Right. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, Amen. ikaw at ang iyong binhi, na iyong ibigin ng Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip ka sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw, upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na ibibigay sa kanila. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. May mga babala, mga kapatid, ang dakilang Diyos dito sa mga talatang ito, na kung ating pong pababayaan, mga minamahal, ang pagsunod sa dakilang Diyos, mga kapatid, ay hindi palalaunin ng dakilang Diyos ang ating buhay. Mga minamahal, hindi natin matitikman ang masaganang buhay. Lahat magsabing amen. Mga kapatid, sabi ng talatang ito, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito. Nilagay ko sa harap ninyo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at sumpa, kaya't piliin mo ang buhay, sabi rito, upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong lahi, yung binhi, mga mahal. Ibigin ng mahal ng Panginoon, sundin ang kanyang tinig, mga kapatid ko, upang nang sa ganon, mga minamahal ko, ay lumaon ang iyong araw, sabi ng mga talatang ito. So, ang desisyong binibigay sa atin ng dakilang Diyos, mga minamahal, ay ang tawag po dito ay life and death matter, mga minamahal. Itong desisyon na ito, mga kapatid ko, ito po ay nasa bingit po tayo, nasa pagpili. Death or life, mga kapatid. Buhay or kamatayan. Kaya dapat po ma-realize nating lahat, mga minamahal, na mas mahalaga po yung piliin natin yung buhay. Piliin natin yung pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Dahil no choice, mga minamahal. Kung wala tayo sa pagsunod, nandun tayo sa pagsuway. Amen? Wala pong middle. Ayun, mahal. Hindi po pwede, mga kapatid ko, na out ka dito, mga kapatid. Hindi. Tayo po ay nasa dalawang pagpili lang. Amen? Kung gusto mo yung pagsunod, mga mahal, pagpapalain ka. Kung ayaw mo namang sumunod, mga kapatid ko, mamalasin tayo eh. Amen ba? Magiging mailap ang blessing sa atin, mga kapatid. Magiging malulungkutin tayo. Masasakitin. Mga minamahal, higit sa lahat, mga kapatid, ikamamatay mo yun eh. Amen? Praise the Lord. Mabuti, mga minamahal, kung babawiin ng dakilang Diyos ang buhay natin na punong-puno ka ng kasipagan, mga minamahal, sa paglilingkod sa dakilang Diyos, mga kapatid ko. Punong-puno ka ng masaganang
ginawa mo para sa mahal na Panginoon, mga minamahal, langit eh. Pero kung tayo kukunin ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, nandun po tayo sa pagsuway, mga minamahal, naku po, mga kapatid, totoo po yung impyerno eh. Amen ba? Kaya nga, mga minamahal, tinuruan tayo ng ating beloved parents in the Lord, ating beloved honorable pastor, na mag-overnight eh. Magsakripisyo, mga kapatid. Hindi natin gagawin ito, mga minamahal, kung walang impyernong iniiwasan eh. Amen po? Kung hindi po lang kitang target natin, wala tayong lahat dito. Lahat magsabing amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya mga kapatid, alam nyo mga minamahal, yung mga pangyayari sa Old Testament po. Ito kasing unang binasa natin, yung Deuteronomio, mga minamahal eh. Yung sa Old Testament po ay pawang halimbawa. Para po sa atin yun. Para tayo po yung makapag-ingat na huwag nating tularan sila. Mga minamahal, tingnan nyo yung 1 Corinthians chapter 10, verse 11 and 12. Mga kapatid, meron pa rin pong babala dito eh. Unang Korinto Kapitulo 10, talatang 11 at 12. Ayon sa unang Korinto 10:11 versikulo 11 and 12. Ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pag-aalala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Right. Kaya't ang mga akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwalay. Tingnan niyo mga minamahal ko. Paalala ng dakilang Diyos ito, mga kapatid, upang tayo po huwag magkasala sa mahal na Panginoon. Lahat muna magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Ang sabi rito, ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa. Sinong tinukoy? Old Testament, mga minamahal. Pawang nangasusulat sa pagpapaalala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Sa 12, kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Tingnan nyo, mga kapatid ko. Mag-ingat na baka mabuwal dahil anuman po ang piliin natin, mga minamahal ngayon, yan po ang huhubog ng ating bukas. Amen? Kung ano yung piliin natin ngayon, yan po ang destinasyon natin bukas. Lahat magsabing praise the Lord. So sa pagpili, mga minamahal, dyan po nakasalalay ang buhay at kamatayan, blessing and curse, mga minamahal ko, langit or impyerno. Amen? May sabi ng dakilang Diyos sa John chapter 15 verse 5, for without me, you can do nothing. Kung wala kayo sa akin, wala kayong magagawa. Amen ba? Kaya mga minamahal, sa madalit salita, mga kapatid ko, whether you like it or not, maglingkod ka sa Diyos eh. Sa ayaw at sa gusto mo, dapat kang maglingkod sa mahal na Panginoon eh. Amen? Wala pong pipilian eh. Mga minamahal, walang magandang pipilian, mga kapatid ko, liban doon po sa pagsunod sa ating mahal na Panginoon. May suggestion po tayo, mga minamahal ko. Suggestion ko po, mga minamahal, for making wise choices, mga kapatid. Unang-una po, ask God for wisdom, mga minamahal. Hindi pwede, mga kapatid, na ura-uradang desisyon. Amen ba? Yung desisyong nagmamadali, mga minamahal, napapahamak eh. Unang-una po, mga kapatid, gawin natin, humingi tayo ng wisdom galing po sa mahal na Panginoong Diyos. Mahal na Panginoong Kristo. James chapter 1 verse 5, hindi siya nagkakait, mga minamahal ko. Tingnan niyo, chapter 1 verse 5 lang. Sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, versikulo 5, ngunit, kung nagkukulang ang karunungan ng sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Amen. Hindi nanunumbat at ito'y ibibigay ng ating dakilang Diyos sa lahat ng humihingi ng wisdom, mga kapatid. Amen po? Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, pangalawa, mga kapatid ko, ay huwag mag-udubiling humingi, mga minamahal, ng payo sa mga preachers, sa mga matured, mga minamahal. Humingi ng payo, mga kapatid, ano ba ang dapat kong gawin? Amen po ba? Dapat ko bang gawin ay tumigil ako sa paglilingkod dahil ang dami-dami kong pagsubok? Amen?
Mga minamahal, kung wala pong nagpapayo sa atin, mga kapatid ko, ay talagang hindi natin alam, mga kapatid, naliligaw po tayo. O yun, mahal. Alam nyo, mas ligtas at hindi po maliligaw ang humihingi po ng counseling. Amen ba? Sabi ng Proverb chapter 11 verse 14, where no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. Amen? Kung saan walang pantas na pamamahala, sabi rito, ang bayan ay nababagsak. Ngunit sa karamihan ng mga tagapayo, may kagalingan. Amen ba? Kaya pangatlo, mga minamahal, i-commit natin yung ating mga choices sa dakilang Diyos natin, mga kapatid. Ating ipaubaya sa mahal na Panginoon, mga mahal, yung desisyon. Be sure po ng ating pagpili, ito po'y nakalulugod sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Praise the Lord! Mga minamahal, kapag nasa landas ka ng dakilang Diyos, hindi ka mabubuwal basta-basta. Hindi ka mabubuwal basta-basta. Parang ano yan parang yung dalawang bahay na itinayo, yung isa'y sa buhangin, yung isa'y sa batuhan. Alam niyo ba yon? Sa Matthew chapter 7, 24 hanggang 27, mga minamahal, yung bahay na itinayo sa buhanginan, mga kapatid ko, ay yun po yung mga taong hindi sumusunod sa ating mahal na Panginoon. Mali yung kanilang pagpili, mga minamahal. Hindi nila pinipili, mga kapatid, yung magpasakop sa ating dakilang Diyos. Kaya naman pagdating daw ng bagyo, pagdating ng mga trials, mga pagsubok, mga minamahal, wasak yung bahay. Katakot-takot ang pagkawasak. Pero yung bahay na itinayo sa ibabaw ng bato, mga minamahal, yung sumusunod, nagpapasakop, mga kapatid. Mga minamahal, pagdating ng bagyo't pagsubok, matibay yan. Hindi matitinag yan. Amen ba? Si praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya tingnan nyo, mga minamahal. Psalms chapter 37, verse 23 and 24. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way, sabi rito. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Mga minamahal. Tingnan nyo. Yung nasa landas ng dakilang Diyos, yung sumusunod sa palatuntunan ng mahal na Panginoon, hindi mabubuwal yan sa biyaya ng dakilang Diyos natin. Amen? Kapag may mga pagsubok, kapag may mga stumbling block, ika nga, mahal, tatawanan mo lang yan. Amen? Hindi ka manlulupaypay. Hindi ka mag-aalinlangan, lahat magsabing praise the Lord. Tuloy-tuloy ang pagpapala. Tingnan niyo sa Tagalog po. Mga awit, 37, 23 hanggang 24. Mga awit 37, 23 hanggang 24 23-24. Ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon. Amen. At siya'y nasasayahan sa kanyang lakad. Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahinga. Amen. Mapapahiga. Sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Amen. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Ang lakad ng tao ay itinatag ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya hindi po aksidente na nandito tayo. Plano ng dakilang Diyos ito. Plano ng dakilang Diyos na tawagin ka, dalhin ka sa church na ito. Amen. Praise the Lord. Plano niya na pagpalain ka. Hindi aksidente ito. Hindi coincidence to, mga minamahal. Sabi rito, ang lakad ng tao ay tinatag ng mahal na Panginoon. Siya'y nasasayahan sa kanyang lakad. Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga sapagkat inaalalayan siya ng mahal na Panginoon sa kanyang kamay. Amen? Praise the Lord! Purihin ang mahal na Panginoon. Hindi ka mawawala sa church. Praise the Lord, mahal. Hindi ka mawawala sa church. So mga kapatid,
Halimbawa, mga minamahal, meron kang maling desisyon. Nagkamali ka ng desisyon sa buhay, nagkamali ka ng pagpili sa buhay. Paano kung nangyari na, mga minamahal, yung maling desisyon? Naubos na yung lakas ng iyong kabataan, na wala kang naipundar na mabuti, mga minamahal ko, wala kang naipundar na magagandang paglilingkod para sa dakilang Diyos. Maraming taong ganun eh. Maraming taong nagkakamali ng tahakin sa buhay. Nakikinig po ba kayo? Maraming tao po yung sinusugal nila yung buhay nila, inuubos nila yung oras nila, mga mahal. Yung panahon nila sa mundo, mga kapatid ko, na walang nagawa para sa Diyos. Kaya sa pagtanda po nila, sa kanila inisip na puro pansarili lang pala yung kanilang ginawa, wala po sa dakilang Diyos. Mga minamahal, maraming tao ang ganon. Kaya bago dumating yun, mga kapatid ko, ang tanong po ay ganito. Kung nagkamali tayo, mga minamahal, ng desisyon ngayon, anong gagawin natin? Alam nyo, hindi po natin maibabalik yung nakaraan kahit anong gawin natin. Hindi pwedeng i-rewind, mga minamahal. Amen po? Pero mayroong magandang balita. Ang magandang balita, mga minamahal, nagkamali ka man sa iyong nakaraan, pero hindi na nanatili ang buhay sa nakaraan. Say amen. Nagkamali ka man sa nakaraan, pero hindi na nanatiling nakaraan ang buhay. Dapat mo lang gawin ngayon, itama mo lang yung desisyon mo. Amen? Ang gawin mo lang, itama mo lang, mga minamahal, yung mali. Dapat piliin mo ngayon yung tama. Amen ba? Alam niyo, ang aklat po ng Deuteronomy, ang Book of Deuteronomy, ang ibig sabihin kasi ng Deuteronomy, the repeated law. Yung inulit na batas. Ang mga Israelita po na pinalaya ng dakilang Diyos sa pagkaalipin sa Egypt, yun yung unang henerasyon na pinangakuan ng dakilang Diyos ng promised land. Pero nagkamali sila, hindi sila sumunod. Mga minamahal, pinili nila, mga kapatid ko, yung katigasan ng kalooban, katigasan ng puso. Kaya mas pinili nila yung pagsuway sa utos ng dakilang Diyos for 40 years. Mga minamahal, pinili nila yung pagsuway kaysa pagsunod. Kaya lahat ng galing ng Egypt, milyon-milyon yan. Galing ng Egypt, mga minamahal ko, walang nakarating sa promised land. Pinatay silang lahat ng dakilang Diyos sa disyerto. Amen po. Akala nila, mga mahal, naglilingkod pa rin sila, pero sabi ng Bible, pinaikot-ikot na lang sila. Niligaw sila sa disyerto hanggang sa sila mamatay doon. Hindi nila nakamtan yung pangako ng mahal na Panginoon, mga mahal. Maliban sa dalawa, kay Joshua at kay Caleb. Lubos silang sumunod sa ating mahal na Panginoon, mga mahal, at kay Moses, sabi ng Bible. Tingnan nyo yung Numbers chapter 14 verse 24. Sa English po, bago natin Tagalogin, but my servant Caleb, because he had another spirit with him, and hath followed me fully. Sabi dito. Him will I bring into the land whereinto he went, and his seed shall possess it. Tingnan niyo sa Tagalog po. Sa aklat ng mga bilang, Kapitulo 14, versikulo 24, kundi ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya ay nagtaglay ng ibang diwa, at siya sumunod sa lubos sa akin, at aking dadalhin siya sa lupain na kanyang pinaroonan at ariin ng kanyang lahi. Amen. Tingnan niyo, mga minamahal. Lahat magsabing praise the Lord. Bakit binansagan si Caleb ng dakilang Diyos na he had another spirit with him and had followed me fully? Paano nagkaroon ng mahusay na spirit si Caleb sa harap ng ating dakilang Diyos? Si Caleb po kasi, nakapokus lang siya sa Diyos at kay Moses na propeta ng Diyos. Amen? Doon lang siya nakatingin. Kasi naglilingkod siya sa mahal na Panginoon mga minamahal. At yung kaligtasan niya, hindi pwedeng i-provide ng mga katabi niya sa church. Amen? Hindi ka ililigtas ng katabi mo sa church. Ang magliligtas sa iyo, ang ginagamit ng mahal na Panginoon,
yung propeta ng Diyos. Amen? At ang Word of God. Kay si Caleb ganon, nakapokus lang siya sa dakilang Diyos at kay Moses. Kahit sa panahon po nila, mga minamahal sa Old Testament, may mga nagre-rebelde kay Moses, mga minamahal, si Korah, Dathan, Abiram, kahit na nagkakagulo na mga minamahal, nananatiling matapat si Caleb sa lingkod ng dakilang Diyos. Lahat magsabing Amen. Focus lang siya kung ano yung pinag-uutos ni Moses. Hindi siya mahilig sa mga usaping walang kabuluhan. Amen ba? Hindi niya sinasayang yung oras niya. Wala siyang pinakikinggan, mga minamahal, at sinusunod, kundi si Moses lang. Amen? Dahil yun, mga minamahal, ang tinalaga ng dakilang Diyos, mga kapatid. Amen ba? Yung mga naunang Israelita, mga minamahal, pinangakuan ng dakilang Diyos ng Promised Land, hindi po sila nakarating sa Promised Land dahil mali yung kanilang desisyon. Mga minamahal ko, hindi nila nirespeto si Moses. Lahat magsabing praise the Lord. Kapag busog sila, mga minamahal, ayun, meron silang pananampalataya. Si Moses talagang sinugo. Talagang sinugo sa atin si Moses para ipalayain tayo. Pero pag nagugutom na sila, mga minamahal, kumakalam na yung sikmura, mga kapatid, minumura na sila nila si Moses. Inuupusalan na nila si Moses, mga minamahal. Pinagsasalita na po na hindi magaganda, mga kapatid. Amen ba? Sa galit ng dakilang Diyos, mga minamahal, hindi sila nakarating sa Promised Land, mga kapatid. So, mga minamahal, ang nakarating sa Promised Land, yung next generation. Si Joshua, si Caleb, at yung 20 years old pababa, yun lang ang nakarating. Yun yung next generation. Kaya yung Deuteronomy chapter 30 na nabasa natin kanina, pang next generation na yun. Pinaalala na lang ng mahal ang Panginoon, mga minamahal, na muli siyang nagpaalala, mga kapatid ko, kung kayo'y susunod, kung kayo'y mananatiling susunod sa dakilang Diyos, tatamasain nyo ang mahabang buhay. Amen ba? Kakamtin nyo ang pagpapala. Lahat ng inaantok, magsabing Amen. Hirap talaga mag-overnight, no? Talagang bumabagsak yung mata natin, mga minamahal, pilit nating itinataas. Ano po? Mga minamahal, alam ko, mga kapatid, na kahit pagal yung ating mga katawan sa mga trabaho, ay dakilang Diyos ang kalakasan natin. Dakilang Diyos ang nagpapalakas sa atin. Focus lang kayo. Amen ba? Focus lang kayo. Amen? Mga minamahal, alam ng dakilang Diyos yun. Wala ka pang pahinga. O mahal, maghapon, kahapon. Wala ka pang pahinga, mga minamahal, mula sa iyong trabaho. Mga kapatid. Alam ng dakilang Diyos yun. Kaya naman, mga mahal, yung reward sa iyo mas malaki. Amen? Yung pagpapala sa iyo, mga mahal, mas malaki. Praise the Lord. Yung next generation, mga sinilang sa wilderness, yun yung mga masunurin sa ating mahal na Panginoon. Kaya ngayon po, may mga babala ang Word of God sa atin eh. Tingnan nyo yung Hebreo, chapter 4, verse 1 hanggang 3. Tapos italon po natin, beloved, sa 6 hanggang 7. Hebreo po, Book of Warning, mga minamahal, chapter 4, verse 1 hanggang 3. Italo natin po, beloved Brother Doming, sa 6 and 7. Ayon sa Hebreo 4, 1 hanggang 3, talon sa 6, 7. Nangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako na pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sinuman sa inyo ay maging tulad na di nakaabot niyaon. Amen. Sapagkat tunay na tayo pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinapakinggan ang salitang, nilang pinapakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Amen. Sapagkat tayong nagsisisampalataya ay nagsisipasok sa kapahingayon, gaya ng sinasabi niya, gaya ng aking sinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi nagsisipasok sa aking
kapahingahan, bagamat ang gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanglibutan. 6. 6:7. Kaya Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. At muling nagtanggi siya ng isang araw ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi ng mga awit ni David, ayon sa sinabi na ang una, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Ito, mga kapatid, ay para sa atin. Mga mahal, mga takot nga tayo. Sabi ng unang talatang ito, mga takot nga tayo. Mga minamahal, yamang may iniwang pangako ng pagpasok ng kapahingahan. Baka sakali, sabi niya rito, sino man sa inyo maging tulad sa hindi nakaabot. No. Sino tinukoy? Yung mga first generation doon sa Old Testament. Sapagkat tunay tayo pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ng salitang napakinggan dahil sa walang kalakip ng pananampalatayang nakarinig. Sapagkat tayo nagsisampalataya, may galit ang dakilang Diyos dito eh. Sapagkat tayo nagsisisampalataya, nagsisipasok sa kapahingahang yaon, gaya na sinabi niya, gaya ng aking sinumpa sa aking kagalitan, sabi niya. Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Bagaman ang mga gawain nangatapos mula yung taga sa libutan mo, mahal. Kaya't yamang may natitira pa, sabi rito, sa atin na yun eh. Yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon. Tayo na yun. Last na ito. Panginoon mahal, last na ito. At ang mga pinangaralan ng unay ng mabuting balita ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Yun ang ingatan po natin. Pagsuway. Ano po yung ating issue rito, mga mahal? Anong topic natin? Pagpili, hindi po ba? Anong pipiliin natin? Pagsunod o pagsuway? Langit o impyerno? Blessing o curse? Amen? Death or life? Lahat ng gising magsabing praise the Lord. Muling nagtangi siya ng isang araw ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David. Ngayon mahal, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Yun ang ugali ng Old Testament. Sa first generation, mga minamahal, galing sa Egypt. Yung mga nasanay silang mga minamahal doon sa marangya eh. Ang sabi nga nung nabasa nating talata noon, nung mga nakaraan eh, pati yung mga pagkain nila sagana, yung mga sibuyas, mga pipino, mga minamahal, mga karne, doon sa Egypt, mga kapatid, provided talaga ng mga Egyptian. Pero slave sila, alipin sila. Kaya nung lumaya sila, nasa disyerto na sila, nagbubulong-bulungan sila ron. Ang sabi ng mga minamahal ng Israelita, first generation, sabi ng iba, mabuti pa sa Egypt, meron tayong sibuyas, merong pipino. Panginoon mahal, talagang napaka-specific po. Panginoon mahal, talaga naalala nila yung masasarap na pagkain doon sa Egypt. Egypt po ay nag-represent yan ng sanlibutan. Amen? Meron ba mga Kristiyanong ganon sa panahon natin? Meron din. Na nasa mahal na Panginoon na tayo, mga minamahal, nasa kamay na tayo ng mahal na Panginoon, mga kapatid ko, naalala pa rin natin, kundi sana ako nag-Jesus Miracle Crusade. Sana mayaman ako ngayon. Di ba? Say amen? Grabe talaga itong, pag nag-born again ka pala, ganito, daming pagsubok. Daming trials. Hindi mo alam, mga minamahal ko, hinuhubog ka ng dakilang Diyos dyan. Hindi ka gagamitin ng mahal na Panginoon hanggat hindi ka niya dinadaan sa pagsubok. Amen? Praise the Lord! Meron nga example ng ating minamahal na assistant pastor eh. Kung makita mo raw yung kawayan, puputulin yan eh. Pagkatapos putulin, kakayasin yon. Pag makinis na yon, hindi pa tapos doon, bibiyakin pa yon. Pag biniyak yon, hindi pa tapos doon. Kailangan linisin ng husto yung loob noon, Panginoon mahal. Hindi pa tapos doon, lalagariin pa yon. Nakikinig po ba kayo? Pagkatapos lagariin, hindi pa tapos doon.
Ngayon mahal, ipapako pa yon. I-assemble pa yon para gawing sopa. Amen? Upuan. Tapos na ba yun? Hindi pa. Ngayon mahal, lilihain pa yon. Pagkatapos, hindi pa tapos nun, pipinturahan pa yon. Amen? Pag natapos na lahat yon, pag binenta yon, mahal. Amen? Pero ibenta mo, mangin mahal, yung kawayan na nasa taas pa. Putulin mo lang, ibenta mo, mangin mahal. 100 lang ang isang piraso. Pero kapag inassemble na yon, mga minamahal, ginawa ng sopa yun, ginawa ng papag yun, mga minamahal ko, at pinakintab na yon sa barnis, tsaka mo ibenta, mahal. Amen ba? Itulad din natin, mga minamahal, sa lansones at sa kamatis. Ang lansones ba, mga kapatid ko, ilang beses hina-harvest yan sa isang taon? Isa lang. Once a year. Pero yung kamatis, every 3 months, umaani tayo ng kamatis. Pero pag binenta mo sa market yung dalawa, alin ang mahal? Lansones. Amen po. Kamatis mura lang. Ganon din sa Kristiyano. Pag walang trial, walang pagsubok, hindi ka gamitin ng mahal ng Panginoon. Hindi ka gagamitin ng mahal ng Panginoon. Experience is the best teacher. Amen? Praise the Lord, mga mahal. So, naunawaan po natin, mga kapatid. Amen? Mga minamahal, dapat po, mga kapatid ko, piliin natin yung pagdalisay ng dakilang Diyos sa ating pananampalataya. Amen ba? Pag nandito na tayo sa paanan ng dakilang Diyos, mga mahal, may kaligtasan ka na, mga kapatid, huwag ka nang malungkot. Huwag ka nang matamlay sa paglilingkod. Sabi ng beloved pastor natin, pag napansin niyang malulungkot ang mga anak ng Diyos, sabi niya, bakit kayo malungkot? Malungkot ba kayo dahil tagalangit na kayo? Ano isasagot natin? Oo nga pala, no? Ba't na ako malungkot? Tagalangit na ako. Amen ba? Kung yung mga taga-impyerno po, mga minamahal, na ipapakita nila sa tao, mahal, yung masaya sila Amen? Yung pretending lang yun sa kanila, mga minamahal Pinapakita ng okay sila, pero wala pa silang kaligtasan. Taga-impyerno pa, mga minamahal. Nakukuha nilang magsaya. Lalo na tayo. Tagalangit na tayo, mga minamahal. Kaya dapat, mga kapatid, masaya tayo. Amen ba? Kahit may mga sakripisyo, mga minamahal, kahit ang layo ng bahay natin. Sabi nga nung kasama ko, mga mahal, kanina ay yung mga kapatid na yan na nagpapatotoo na yan, bundok pa ang kanilang bahay. Sa kabundukan pa yung kanilang mga bahay. At nandito sila, mga minamahal, sumasamba, napakalayo ng kanilang bahay. So nakaka-bless. Yun yung mga nakaka-bless. Amen. Talagang mga minamahal, handang magsakripisyo, handang mahirapan ng kaunti, alang-alang kay Kristo sa mahal na Panginoon, alang-alang sa langit at buhay na walang hanggan. Amen po. Kaya naman makita niyo, mga minamahal, ngayon, habang mainit ka, habang nagpapakainit ka sa mahal na Panginoon, kumusta? Malulusog ang katawan natin. Di ba? O ikumpara, mga minamahal, sa mga hindi naglilingkod, ang lalaki nga ng sweldo nila, pero labas-pasok sa ospital yung kanilang mga anak. Labas-pasok sa ospital yung kanilang mga loved ones, mga minamahal. Amen po? Doon din nauuwi, mga kapatid, yung kanilang pinagpapaguran. Pero sa atin, praise the Lord, mga minamahal. Lahat ng pagpapala ng mga Panginoon, nauuwi talaga sa pakinabang, mga minamahal. Amen? Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, kapag pinili mo ang dakilang Diyos at nakikinig ka sa iyong spiritual leader, anong talata sa Bible ang para sa iyo? Basahin po natin. Mga awit, kabanatang 71, talatang 18. Chapter 71, verse 18. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 71, versikulo 18. Oo, pag ako'y tumanda na at may uban, O Diyos, huwag mo akong pabayaan
hanggang sa aking maipahayag ang iyong kalakasan sa sumusunod sa lahi, ang iyong kapangyarihan sa bawat isa na darating. Lahat magsabing, Amen. Ito ang gagawin ng dakilang Diyos kapag sumusunod tayo, mga minamahal. Sabi rito, tumanda man tayo, pumuti man ang buhok natin, kailanman hindi ka iiwanan ng dakilang Diyos. Amen. Oo, pag ako'y tumanda at may uban, O Diyos, huwag mo akong pababayaan. Lahat magsabing, praise the Lord. Hanggang sa aking maipahayag ang iyong kalakasan sa susumusunod na lahi, ang iyong kapangyarihan sa bawat isa na darating, mga minamahal. Yan ang mahal na Panginoon natin. Sasamahan ka niya, mga minamahal, mula sa iyong kabataan hanggang sa iyong pagtanda, mga kapatid. Kaya mga kabataan, mga minamahal, aabutin niyo to. Aabutin natin yung magkauban. Amen? Lahat ng may uban, magsabing, praise the Lord. Dami. Kita niyo noon. Kayo mahal. Oh. Pero masaya. Amen? Kasi, bago tayo, mga minamahal, umani ng uban, sumagana yung paglilingkod natin sa Diyos, sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Mula sa ating pagkabata, mga minamahal, hanggang sa tayo umedad ng ganito, mga minamahal ko, inubos natin yung panahon natin sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Yan ang mga minamahal, napakasarap, mga minamahal, na alalahanin sa mahal na Panginoon. Mas maigi, mga minamahal, yung lakas natin, ubusin natin sa paglilingkod, mga minamahal, kaysa maubos sa walang kabuluhan sa mundong ito. Amen? Hallelujah. Ang mga minamahal, may langit naghihintay sa atin. Maraming reward, mga minamahal, ang naghihintay sa mga inuban na sa paglilingkod. Amen ba? Yung mga dito na tumanda, mga minamahal ko, dito na humina yung katawan, dito na, mga minamahal, kumulubot yung balat sa paglilingkod. Marami na kayong reward sa mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya mga minamahal, lagi tayong alert, lagi tayong sensitive, mga minamahal, sa spiritual. Lagi nating tingnan, mga minamahal, sabi nga ng Bible, magtinginan tayo, mga minamahal. Magpaalalahanan tayo, mga kapatid. Magbantayan tayo. Amen ba? Tingnan natin, mga minamahal. Wag na nating hayaan, mga kapatid ko, na mag-attempt tayo magkamali bago tayo matuto. Amen? So, learn from the mistakes of others. Amen ba? Panginoon, matuto na tayo, mga kapatid ko, sa mga experience ng iba. Wag na nating subukan, mga minamahal, na magkamali muna bago tayo, mga minamahal ko, matuto. Amen ba? Kaya yung ating nabasa kanina, mga minamahal, ulitin ko. Sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 11 and 12, ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin ng mga dinatna ng katapusan ng panahon, ng mga panahon. Kaya't ang may akalang siya nakatayo, mag-ingat na baka mabubuwal siya. Kaya sa ating pong paglilingkod, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, dapat wala pong eye service. Amen po. Ano po yung eye service? Yung masipag lang tayo kapag nandyan si preacher. Maghilas tayo sa loob ng church kapag nandyan po yung ating mga leader sa choir. Leader, mga minamahal, sa ating mga choir members, mga kapatid ko. Hindi po ganon. Dapat kahit na walang nakakakita, mga minamahal, masigasig tayo, matapat, ginagampanan natin ang tungkulin natin. Amen? Praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ni St. Paul, mga kapatid ko, hindi ko pa inaring inabot, Philippians chapter 3, verse 13 and 14, hindi ko pa inaaring inabot na tapat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ko. Sabi rito, mga minamahal, ang mga bagay na nasa likuran. At tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa pahangganan ng gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus, mga minamahal. Yan si St. Paul, mga kapatid. Tumanda na siya sa pagangaral ng gospel, mga minamahal. Hanggang sa humina na yung kanyang katawan, hanggang sa, mga minamahal, kunin na siya ng mahal ang Panginoon. Kaya nga sabi niya,
Mga mahal, sa Timothy 4 verse 7, mga kapatid ko, I fought a good fight. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ng aking takbuhin. Amen. At mga minamahal, malapit na siyang kunin ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. At mga minamahal, napakapalad niya. Amen po ba? Ang kamatayan ng isang masipag, mga minamahal na lingkod ng Diyos ay pakinabang at tagumpay. Amen? Tagumpay yan, mga minamahal. Kaya, alam nyo, mga kapatid, napakapalad natin sapagkat ang ating beloved honorable pastor ay talagang nagpagal sa atin. Talagang pinakita niya, mga minamahal, mula sa kasigasigan, mga kapatid ko. Inabot ko ang ating beloved honorable pastor ay napakabata pa. Mga minamahal, napakaganda ng kanyang kilay. Black na black, mga minamahal, yung kanyang kilay, mga kapatid. Black na black yung kanyang buhok, ating beloved honorable pastor. Mga minamahal, 1983 po ako na-save, mga kapatid, sa gawaing ito. Wala pang 1,000 ang member ng Jesus Miracle Crusade. Sa habag at biyaya ng dakilang Diyos, ngayon milyon-milyon na. Mga minamahal, ang ating pong member, mga minamahal, growing, mga kapatid ko. Still growing, mga kapatid, ng ating church. Amen. Hallelujah. At mga minamahal, nakita ko, mga kapatid, ang ating beloved honorable pastor sa kanyang kabataan, mga minamahal, inubos niya yung kanyang lakas sa pag-aayuno. Amen ba? Mga minamahal ko, tayo po ang naging bunga nun. Palakpakan natin ang dakilang Diyos sa buhay, mga kapatid. Amen. Kaya huwag niyong sayangin ang kaligtasan, mga minamahal. Huwag nating hayaan, mga minamahal, mapabayaan ang kaligtasan. Magpapatuloy tayo sa paglilingkod. Amen. Patuloy nating talimahin at sundin natin ang dakilang Diyos natin. Mula nung tayo po'y tumalima sa pangangaral ng ating beloved honorable pastor, pinagpala ang buhay natin. Amen. Nakamtan natin yung masaganang pagpapala, kagalingan po ng mga karamdaman natin. Peace of mind, peace of the heart, mga minamahal ko, nandito. Amen. At dito natin naramdaman ang matamis na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal ko. Ngayon, anuman pong oras, anytime na tayo tumawag sa dakilang Diyos natin, tinutugon niya tayo. Naging maligaya tayo. Amen. At nangako ang dakilang Diyos, mga minamahal ko, ng kapahingahan sa ating mga kaluluwa. Eh mga kapatid, wala na tayong hahanapin pa. Amen ba? Ang buhay natin ngayon, hindi na katulad ng dating buhay natin noon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya tayong lahat ay tumayo. May mahal, awitan natin ang dakilang Diyos natin, mga kapatid ko. Ako'y pinili mo. Amen. Praise God. Di ko maintindihan kadakilaan ng pag-ibig mo. Hindi ko maunawaan, mapagpatawad na puso mo. Ako'y pinili mo, inibig mo. Ngayon ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko'y alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Dalangin ko, Panginoon, puso ko'y maging tapat sa'yo. Sa'yo lamang iaalay ang lahat sa buhay ko. Ako'y pinili mo, inibig mo. Ngayon ako ay nagkulang
sa pag-ibig mo. Di ko maintindihan kadakilan ng pag-ibig mo. Hindi ko maunawaan, mapagpatawad na puso mo. Ako'y pinili mo, inibig mo, gayon ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko'y alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Ako'y pinili mo, inibig mo, ngayon ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko'y alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Dalangin ko, Panginoon, ang puso ko'y maging tapat sa'yo. Yes, Lord God, hallelujah. Sa'yo lamang iaalay ang lahat sa buhay ko. Ako'y pinili mo, inibig mo, ngayon ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko'y alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Ako'y pinili mo, inibig mo, ngayon ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko'y alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, manalangin po tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Atin pong mga kapatid, itago, mga minamahal, ingatan ang mga napag-aralan natin ngayong araw na ito. Mga minamahal, galing po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise God. Mga minamahal ko, tayo po'y dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Magsilbing kalakasan natin, mga mahal sa ating dakilang Diyos sa patuloy na paglilingkod natin. May mahal ang kanyang mga pangako. Promised land, may mahal. Hallelujah. Buhay na wala hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo po ang mga huling henerasyon, mga kapatid, na tinawag ng dakilang Diyos at naway lahat, mga minamahal, ay susunod. Mga minamahal, wala pong hindi tatalima, mga minamahal, para manatili ang biyaya ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sumagana sa atin. Sapagat nagagalit ang dakilang Diyos, mga minamahal, kapag hindi tayo tumatalima sa Kanya, mga minamahal. Hallelujah. O po, mapagpala naming Ama sa langit, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, your end-time prophet. Lord God, hallelujah, dalangin namin sa lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah, Lord God, sumagana nawa ang iyong mga pangako, mahal na Panginoon, managana ang iyong mga salita, O Diyos, sa aming mga puso. Amang banal, hallelujah, mahal na Panginoon, dalangin namin, tulungan mo kami, mahal na Panginoon, gabayan mo kami, patnubayan, hawakan mo, O Diyos, ang aming mga kamay.
Mahal na Panginoon, sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo, Amang Banal. Mahal na Panginoon, ikaw ang aming papurihan, paluguran sa buong buhay namin. Mahal na Panginoon, tulungan mo kami, Amang Banal. Huwag mo kaming hayaang maligaw, O Diyos, hallelujah. Huwag mo kaming hayaan, mahal na Panginoon, O Diyos, mapagbigyan namin ang aming mga katawan na ito, mahal na Panginoon, O Diyos, hallelujah. Mahal na Panginoon, kami patuloy na susunod sa iyo, mahal na Panginoon, O Diyos. Magmamahal sa iyo, mahal na Panginoon, papakainit sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, pagpalain mo kaming lahat, O Diyos. At anumang pangangailangan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, anong mga prayer requests, dakilang Diyos, hallelujah, mahal na Panginoon, bigyan mo siya, ipagalo mo siya malang kapamaraanan. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Ipatong po natin ang ating mga kanang kamay sa ating mga ulo. Minamahal kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman. Kung meron man, mga kapatid ko, sawayin natin mga kapatid ng mga karamdaman, problema, kahirapan, kawalan ng hanap buhay, minamahal palalamig, palulupaypay, pag-aalinlangan. In the name of Jesus, minamahal, sama-sama tayo mga kapatid. Patong natin ating kanang kamay. Hallelujah sa mga sandaling ito, O Diyos, in the name of Jesus. Mahal na Panginoon, hallelujah sa iyong makapangyarihang pangalan. Sama-sama namin sinasaway lahat ng problema, kahirapan, karamdaman sa mga anak ng Diyos. Cast out in the name of Jesus right now. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Be strong in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Hallelujah. Pangahin at palulupaypay, pag-aalinlangan, karukahaan, cast out, kawalan at buhay, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin naman ang Panginoon, mahal. Tayo lahat mga kapatid ay uli mga minamahal, magtaas natin mga kamay. Amen. Hallelujah mga minamahal. At bilang pananampalataya mga kapatid, tayo po'y tatalon mga minamahal 3 times po. Hallelujah. Praise the Lord po mga minamahal. Huwag tayong magbibiro mga kapatid ko. Ito po'y sentro sa langit mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord mga kapatid ko. 3 times po. Jump. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Lahat ng pinagpala magsabing, praise the Lord. Amen. Glory to God, mga mahal. Pinagpala tayong lahat, mga kapatid ng ating dakilang Diyos na